Mga kabunyog, mga kababayan, welcome po sa isang namang episode ng atin pong Tony Enzo Bunyo. Hmm? Mga kabunyog, tatlo ang topics ko ngayon. Huwag kayong aalis, ha? Una, grabe naman itong sila Topacio. Itong tatlong abogado na nagsampa ng complaint sa Senate Ethics Committee. Ethics complaint laban kay Senadora Risa. Pati yung tungkol sa 2017 na kaso kay Kian de los Santos, ginamit pa laban kay Senadora Risa. Wala na talagang makuhang ano to. Wala nang makuhang pangkaso kay Risa. Huh? Ito, mga kabunyog, pag-usapin rin natin, ito namang si Marcoleta, lahat na lang kalaban, lahat na lang masama ang loob niya. Lahat na lang may diferensya. Pero siya, walang diferensya. Ito naman, ang pinag-iinitan niya naman ngayon, masama daw ang loob niya kay Lacson. Pag-usapan nga natin yan, mga kabunyog. Ha? O, huling topic natin, i-flinoting si Tore. I-flinoting. Grabe. Pero ayaw namang bitiwan ni Tore yung 4-star rank niya. Ha? O yan, yan mga kabunyog ang ating topics ngayon, ha? Dito sa ating Attorney Enzo Bunyog. Okay, ha? Itong ano sila itong tatlong abogado na pro Duterte, si Topacio, si Jacinto Paras at saka si Manny ano ba 'yun? Manny Luna ba 'yun? Itong tatlong ito nagsampa ng ethics complaint laban kay Senadora Risa. O ngayon, ang isa sa mga ginamit nilang issue kay Risa na nagtamper daw, ha? Dinukturan daw ang ano, ang mga testigo, ha? Unethical daw ang ginawa kapag paghawak ng mga testigo na sa Senado, ay yung nangyari kay Kian de los Santos, yung kaso ni Kian de los Santos, 2017 pa yun. 2017. At saka, ang sinasabi nilang kaso doon, hindi naman talaga masama ang ginawa doon ni Senadora Risa. Ha? Yung mga testigong mga minor na tutulong para sa kaso ni Kian, ha? Tinulungan ni Senadora Risa. O ngayon, ginagamit laban sa kanya yon nila Topacio. Grabe. Grabe itong mga ito. Ha? Oh. Ang issue kasi diyan mga kabunyog, mga minors ngayon. Ngayon, dahil minor, mga minors yun, ilang bata yun eh. Oh. Ngayon, ang pinapalabas na nila Topacio, saka yung mga pro Duterting lawyers na nagsampa ng ethics complaint kay Risa, hindi niya dinala sa sa DSWD o ano ba 'yon? Ano pa bang mga issue doon kay Senadora Risa? Ah, ano daw, dapat wala namang kapangyarihan si Senadora Risa kahit senador siya na i-hold yung ano. Tuloy hindi naman hinold. Nasa custody nga yun ng Senado. Tsaka mabuti naman ang purpose ni Senadora Risa doon. Mabuti ang purpose niya doon eh. Kasi yung mga pulis na sangkot sa pagpatay kay Kian, may mga testigong mga kabataan, actually minors pa nga. So kailangang anuhan 'yon, tulungan 'yon. Siyempre minors eh. O kaya lang ito namang kampo nila Persida Acosta at sa kanila Topacio noon, siyempre mga Duterte sila. Ayaw nilang madiin yung mga pulis, gusto nila makuha yung mga minors na yun mula sa kustodiya ng Senado. Gusto nilang makuha. O kaya ginagamit nila yung magulang, ginagamit nila yung DSWD. Hmm? Kumbaga, para pag nakuha na nila yung mga minors na yon na testigo sa mga pulis o laban sa mga pulis, ano na nila yon, maaano na nila yon, matuturuan na nila yung mga bata, matatakot na nila yung mga bata. Yan yung purpose nila noon, kumbaga pabaliktarin yung mga bata kasi yun yung matibay na mga testigo para kay Kian. Ngayon, sa investigasyon ng Senado, tinutulungan ng Senado yung mga bata. Kaya nasa kustodya ng Senado. Ano naman, alam niyo yun yung ginagamit kay Risa. Kasi daw, kay Senadora Risa, unethical daw ang ginawa ni Risa na yon. Kasi hindi daw dapat ginagawa yan ng senador na hindi mo sinusunod ang batas. Ito, alam niyo, aside pa yan doon sa alias Rene, yung Michael Maurilio ba yun? Oh, yun, pinapalabas naman nila doon, binayaran din daw yun ni Senadora Risa. 1 million daw ang binaya doon ni Senadora Risa para lang magtestigo. Laban kay Kibuloy at kay Duterte. Ay, grabe itong mga ito. Kaya nga, sabi ni Senadora Risa,
Ano bang track record ng mga nag-file na yan, ng mga kaso na yan? Wala namang maayos na magandang track record yung mga yan. Tinutukoy niya sila Topacio. Oo nga naman. Ano bang mga track record niya? Nila Topacio, nila Jacinto Paras, at sa kanila Attorney Manny Luna. Hmm? Ah, Actually, ano nga eh. Ang nakakalungkot lang dyan, si Senadora Risa pa ang ikinaso nila ng paglabag sa ethics ng isang senador. Ha? Samantalang mas marami yung mga kasamahan nila sa Pro Duterte ng mga senador na unethical ang ginagawa. Hmm. Tapos ngayon ang inaano nila, dinidiin nila si Senadora Risa na pati yung kaso ni Kian na ang ginawa nga doon ni Senadora Risa ay para kay Kian. Hustisya para kay Kian. Kaya lang nung panahon na yan, nag-aagawan yung mga pulis at saka yung gobyerno kasi ayaw nila. Panahon ni Duterte yan 2017, ayaw nila na madiin yung mga pulis eh. Hmm? Ay may mga testigo kaya lang minors. So parang nag-ano ngayon, nagtag-of war, parang naghihila ng bata. Ang ginawa ni Senadora Risa, linagay sa kustodya ng Senado. Ang gusto namang mangyari nila Persida Acosta at sa kanila Topacio, makuha yung mga bata para mapabaliktad, hindi magamit laban sa mga pulis. Yan yun. Yan yung context nun. Ha? Kaya nakakalungkot lang na si Senadora Risa pa ngayon ng ang ginawa nga ay mabigyan ng hustisya si Kian de Los Santos ang pagkamatay ni Kian. Tapos siya pa ngayon ang babalikan at gagamitin sa kanya yon nila Topacio, sasabihin na unethical ang ginawa niya. Parang hindi tama sa isang senador. Ay baliktad na ang mundo. Yan ang malungkot sa mga nangyari sa atin. Baliktad na ang mundo. Si Senadora Risa na ngayon ang unethical. Siya na nga yung tumutulong sa mga biktima ng pang-aabuso, mga biktima ng mga biktima o yung biktima ni Kibuloy, siya ang tumulong sa mga biktima. Si Kian de Los Santos at ang pamilya nito, tumulong si Senadora si Senadora Risa. Tapos siya pa ngayon ang mali ang ginawa, parang kakasuhan mo sa ethics complaint. Yung paglaban sa mga pugo, si Senadora Risa yun. Yung paglaban dun kay Senyor Aguila, si Senadora Risa yun. Siya pa ngayon ang unethical. Itong mga nagkaso sa kanya, anong track record nila? Sila yung mga abogado gusto nila na palibrihin yung mga pulis na sangkot sa pagpatay kay Kian. Gusto nila na actually mas nasa panig sila ng mga controversial na mga taong nakakagawa ng mga pang-aabuso. Itong mga abogadong nag-file ng ethics complaint kay Senadora Risa. Kaya dapat suportahan si Senadora Risa sa anong yan. Kailangan niya ng suporta galing sa publiko. Hindi siya tinatantanan ng mga pwersa nila Duterte. Anyway mga kabunyog, dito tayo sa sunod na topic natin. Ito namang si Marcoleta, lahat na lang yata kalaban niya. Lahat na lang kalaban niya. Si Karen Davila, kalaban niya. At sa lahat ng yan ng mga masama ang loob niya, tinitira niya. Lahat yan may depekto. Lahat yan masama. Siya lang ang hindi. Siya lang yung walang depekto. Imagine niyo, Senate Blue Ribbon siya, chairperson nag-iimbestiga siya sa flood control. Sumunod na araw, nag-privilege speech si Lacson, tungkol din sa flood control, tungkol din sa mga anomalya sa mga infra projects ng DPWH ng gobyerno. Mahaba yung speech ni Lacson, yung privilege speech niya, maganda, talagang ni-research, appreciated ng publiko ang ginawa ni Lacson. Si Marcoleta lang ang hindi. Bakit naman daw nag-deliver pa ng hiwalay na privilege speech si Lacson? Samantalang may investigasyon na ang Blue Ribbon. Nagsalita na daw sana doon. Doon lang sana. Nainggit, na-insecure si Marcoleta. Kasi mas magaling yung mga sinabi ni Lacson kaysa doon sa lumabas doon sa investigasyon ng committee niya. Yan ang totoo dyan. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan. Yun na nga, itong sa programa ni Marcoleta doon sa Net25, kasama niya yung sino yun? Yung dalawa?
ano yun, saganang mamamayan, naglabas ng sama ng loob itong si Marcoleta. O kasi nga, ang hinanakit niya, ito daw si Senador Lacson, ah, bakit daw nag-deliver pa ng separate na privilege speech doon sa subject matter na iniimbestigahan na ng Senate Blue Ribbon. Kumbaga tuloy parang naano yung Blue Ribbon, nasapawan eh. Ayun yung komite ng Senado daw para sa ganun. Yun yung may mandato. Bakit may separate pang privilege speech si Lacson? Eh, um, doon na dapat yan, yung mga speech na yan tungkol sa iniimbestigahan ng Blue Ribbon, yung mga anomalya sa flood control. Doon na dapat yan diniliver kung mayroon mga ano, hindi na separate pa. Eh, hindi mo naman mapagbabawalan ng senador kung gusto niyang mag-deliver ng separate na privilege speech, hiwalay sa investigasyon ng komite. Bawal ba sa rules yun? Bawal ba sa rules yun? Wala, hindi naman bawal sa rules yun. Oh. Naghihinakit lang si Marcoleta kasi nasapawan yung Senate Blue Ribbon Committee. Kumbaga preparado si Senador Lacson. Well research yung kanyang ano, talagang inimbestigahan niya, talagang grabe yung kanyang mga pinakita doon. Mas maraming nalaman ang tao doon sa presentation ni Lacson kaysa doon sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon. Ay maraming nagko-comment nga doon sa Blue Ribbon investigation na yun ni Marcoleta. Nag-comment si Karen Davila. Kaya masama ang loob ni Marcoleta. Bakit daw pinapangunahan siya? Unang araw pa lang daw yun. Parang ano na, ang dami na kaagad komentaryo. Ay, ano yan eh, normal lang yan, Marcoleta, komentaryuhan yung ano, ginagawa nyo. Ano ba na, nagsenador ka, pumasok ka sa gobyerno, ayaw mo laging kinukomentaryuhan ka eh. Ha? Mm. Ano yun eh, hindi dapat tinitingnan yung ginawa ni Senador Lacson na bangga doon sa Blue Ribbon. Para ano yan, nagtutulungan yan, nagko-complement yan. Hindi naman kompetensyahan yan eh. Ano yun eh. O ngayon, ang sinasabi ni Marcoleta, wag daw siyang husgahan yung committee niya. O, unang araw pa lang naman daw yun. O, at saka, ano pa lang naman siya, baguhan dyan sa Senado. Kumbaga, unang araw niya pa nga lang daw yun, hinuhusgahan na yung kanyang committee. O sige, di ipakita mo sa susunod na mga araw. Ipakita mo sa susunod na mga araw na mali yung ano sa'yo, yung mga komentaryo sa'yo, yung mali yung mga puna sa investigation ng committee mo. Oh, pero yung ano, yung komentaryuhan ka, punahin yung pag-conduct ng committee mo ng investigation, tanggapin mo yun bilang constructive. Hindi naman yun ano eh. Normal lang yun. Ikaw nga nagko-comment ka sa iba. O ko-comment ka kay Karen Davila kung kani-kanino. O ay ikaw rin maging bukas ka rin sa comment. Oh. Ano naman yun eh. Yung ginawa ni Lacson, privilege speech niya yon. Yung ginawa mo ng committee mo, investigation. O di okay yun, magko-complement yun. Pagkatapos ng privilege speech ni Lacson, di pwede nang ibigay sa'yo yun. O sige, imbestigahan mo na yung mga sinabi doon ni Lacson. Hindi naman ano yan eh, kompetensyahan. Bakit masasama ang loob niya kay ano, kay Lacson? Hmm? Anyway, ewan ko, masyadong balat sibuyas naman itong si Marcoleta. Lahat na lang na nagkomentaryo sa kanya, si Karen Davila. O ito nga si Lacson, hindi naman nagkomentaryo sa kanya. O, siya pa rin naman ang Blue Ribbon. O, kaya lang, hindi naman bawa. At saka si Lacson naman, advocacy niya talaga yan. Yung tungkol sa budget, tungkol sa korupsyon, matagal na yan. Advocacy ni Lacson. Hindi mo naman siya nagkataon lang na wala siya sa majority kaya hindi siya ang humawak ng Blue Ribbon. Pero okay lang 'yun. Ano naman 'yun eh. Minority naman si Lacson. Hindi naman siya part ng majority kung hindi man siya ginawang Blue Ribbon Committee Chair, pero ginagawa niya rin ang trabaho niya. Ginagawa niya rin ang trabaho niya bilang senador. Bilang yang issue na 'yan ng korupsyon, lalo na 'yan sa flood control, malapit talaga sa kanya 'yan. Matagal niya na yang advocacy. Oh, anyway, anyway, tama na yang tungkol sa ano na yan. Na ano lang natin na parang laging masama ang loob ni Marcoleta kung kani-kanino. O sige, sa last topic tayo, mga kabunyog, mga kababayan. Si General Torre matapos masibak bilang chief ng PNP, ayun, ginawang ano, floating
Floating ang status ni General Torre. Nandun sa Personnel Handling and Accounting Unit, PHAU. Linagay doon sa Personnel Handling and Accounting Unit. Ano bang trabaho doon? Wala, ginawang floating. Pero ito naman ang alas ni Torre. Ha? Four-star general siya. O sabi nga ni Torre, I am a policeman with a four-star rank. Ha? I am a policeman with a four-star rank. So, hindi naman siya magre-retire. O ngayon, kung hindi siya mag-retire, hanggang March 2027 pa siya, mananatiling three-star si Nartates. Siya ang four-star. So nakakita kang ang chief PNP, si Nartates ay 3-star, pero mayroong pang mas mataas sa kanya, 4-star. Kahit pa sabihing naka-floating yan. Yan ang problema ngayon sa ginawa nila. Anyway, yun na nga mga kabunyog. Ang latest, matapos masibak si Torre, ginawa nila, linagay nila sa Personnel Handling and Accounting Unit. Ewan ko kung anong trabaho niyan. PHAU daw. Ha? Naglilista yata ng mga personnel ng PNP. Nagre-report na anong oras nag-report, saan. Yan yung trabaho ngayon ni Torre. In a way, floating siya. Floating. Kasi 4-star general siya. Wala ganyan talaga eh. Ang importante naman, sabi ni Torre, ang importante, pulis pa rin ako eh. Sabi niya, pulis pa rin naman ako, yan ang importante. Pag may nakita ako niya nagbabiolate ng batas, uhulihin ko kasi pulis pa rin naman ako. Yun. Sabi niya wala daw sa kanyang problema yun kahit hindi daw mataas ang bibigay sa kanyang trabaho. Kaya ngayon naka-floating siya. Ang problema mahaba-habang floating status yan. 25 pa lang ngayon, 26, 27. 2 taon pa mahigit. O ngayon kung hindi siya magre-retire, ayan ganyan lang siya. Pero ang problema, hindi naman pwedeng alisin sa kanya yung 4-star rank niya. Kumbaga, ang mangyayari nga diyan, isang awkward na sitwasyon na yung chief PNP ay 3-star. 3-star general. Pero mayroong isa diyan na ordinaryong pulis na 4-star. Kaya nga pulis na ordinaryo lang, naka-floating ay 4-star general. Pero yung chief PNP, 3-star general. Yan yung awkward na sitwasyon na na-create dahil dito sa pagsibak kay General Torre. Hindi na lang kasi nila pinatapos yung tao eh. Hindi nila pinatapos yung tao. Si Marbil noon, in-extend pa nila ng in-extend Tapos na, extend na naman. Katapos na naman, extend na naman. Nakadalawa pang extensions noon si General Marbil. Pero ito si Torre, 85 days lang. Grabe. Pinakamaiksi daw yata itong naging chief ng PNP. Grabe naman ang ginawa nila. Sa kabila ng grabing sakripisyo ni Torre or ang ginawa niya para sa presidente, para sa gobyerno ni PBBM, ganun ang nangyari sa kanya. Anyway, yun na nga. May alas naman si Torre. Sabi ni Torre, I'm only a policeman with I am still a policeman with a 4-star general rank. Yun ang mabigat. Kaya lang, parang insulto nga sa kanya eh. Ginawa siya floating. Floating yung status. Okay, mga kabunyog mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang ating Attorney Enzo Bunyog.